bossing sa walang katapusang anti-Claire. Wala daw krisis. Wala daw krisis sa Pilipinas, pero ang amo niya gumawa at gagawa, planong gumawa ng crisis management team. Alam mo, sobrang sakit na talaga ng ulo ko dito kay Auntie Claire. Hindi ko alam kung ano nakita ni Bongbong Marcos dito. Hindi ko alam kung tinitigasan ba siya rito. Libog na libog ba siya rito. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nakikita niya dito kay Claire Castro na something na bakit ito pa rin ang kanyang press secretary. Nilalaglag siya nito eh. Wala, bubo to, sabi ko nga sa inyo eh. Ano ang hindi niya naiintindihan sa krisis na kinakaharap ng bayang Pilipinas ngayon? Doble na yung itinaas na presyo ng diesel. Doble. Wala daw krisis. Wala daw krisis sa langis. Paano walang krisis sa langis nang tumaas yung presyo? Ano to, naglulukuhan tayo? Ha? Naglulukuhan tayo, walang krisis pero tumaas. Katarantaduhang malala eh, no? Dito mo talaga malalaman na ito talaga ang rason kung bakit si Bongbong Marcos pabulusok ng pabulusok. Kung bakit pangit ang tingin ng mga tao kay Bongbong dahil dito sa tao na to. Eh. Dahil dito sa babae na to, malakas talaga ang ka-abnormalan nito. Eh. Walang hanggan, walang dulo, kumbaga, kumbaga nung nagpaulan ang Panginoon ng kabobohan, katarantaduhan at kasinungalingan sa mundo, buhay na buhay, gising na gising si Claire Castro at si Bongbong. Pareho sila sinungaling. Kinokontradict nila yung isa at isa. Diyos mio, pakinggan natin ito, balitan to. Crisis Management Committee dahil sa epekto na nagpapatuloy na gera sa Middle East. Nanindigan naman ng palasyo na wala tayong krisis sa supply ng langis. Yan po. Di ba, nagbuo si Bongbong ng Crisis Management Committee, tapos sabi ng tagapagsalita at tagapagsinungaling ng Malacanang, wala daw tayong krisis. Ano ba talaga? Oh, tangin ng buhay to, sakit sa ulo. Ang Express Report ni Maricel Halili. Kahit walang patid ang paglobo ng presyo ng petrolyo, iginiit ng Malacanang, walang krisis sa langis ang Pilipinas. Walang krisis, tumaas doble. Paano kaya nila talaga ipapaliwanag to? Wala ba namang media na nagtanong sa kanya, ma'am, walang krisis, pero bakit tumaas yung presyo? Kung walang krisis, ibig sabihin walang krisis, walang kakulangan, walang pagkukulang, umaapaw ang ating mga sisidlan. Oh. Wala ba nagtanong sa inyo niyan? Ilan itong mga mainstream media na to? Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi oil crisis ang nararanasan ng bansa dahil hindi naman tayo kinakapo sa supply. Hindi kinakapo sa supply, tumaas nga, putang ina ka. Inutil ka talagang hayop ka. Kaya nga tayo nagmahal ng presyo dahil kulang ang supply. Putang ina niya. Alam mo ba yung law of supply and demand? Tumataas ang presyo ng isang bagay kapag walang supply, kapag konti ang produksyon. Kapag hindi panahon ng mangga, bumili ka ng mangga, mahal ang presyo ng mangga kasi konti ang mangga. Pag panahon ng mangga, maraming mangga, tangina ang kilo ng mangga 20. Pero kapag walang hindi panahon ng mangga, panahon ng saging. Pag bumili ka ng mangga, 100 ang kilo, 150 ganun. Law of supply and demand yun. Tumataas ang presyo kapag may mababang supply. Bumababa ang presyo kapag may sobra-sobrang supply. Putang ina niyan. Anong klaseng mga utak ang mga nasa gobyerno, mga bobo, mga inutil, mga walang silbi talaga itong mga buwaka ng ina nito. Tumaas ang presyo pero walang kakulangan. Tumaas ang presyo pero walang krisis. Putang ina nyo. Mga gago talaga kayo. Ang tawag daw doon, price disruption. Kami po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis. Sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabing krisis pagdating sa supply. Gago, di sana hindi tumaas yung presyo kung walang krisis sa supply. Anong price disruption? Tarantado magkakaroon ng price disruption kapag merong kulang ng supply. Putangin na mo, inutil. Putangin na kas. Ewan ko talaga kung saan mo kinuha yung utak mo. Ibalik mo na yan. Kung saan mo mahinirap yan, Diyos ko po, hindi ko talaga maintindihan kung anong gagawin natin dito kay Claire. Maybe meron pong price disruption. Maybe? Putangin na yan. Hindi ka sigurado, maybe. Price disruption. Disrupted yung... Tangina niya. Tanong nga natin. Oo.
Mamaya na, tangina. Baka kahit to si ChatGPT mabobo dito sa mga sinasabi ni Claire Castro. Difference kayo na mag-research nga. Ano ang difference ng price disruption at saka ng ng oil. Putangin na, nalilito na rin ako sa'yo. Claire, visit ka. Dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. Oh, may oil crisis sa Middle East. Putangin na, sa Middle East may oil crisis. Dito wala. Lagay nyo dyan. Price disruption versus oil crisis. Ay, nako, Diyos ko po. Ang Middle East, sila ang gumagawa ng langis. Sa kanila halos galing at least mga 70% ng langis sa buong mundo. Merong krisis sa kanila. Gawa ng binobomba yung mga nila ng langis, mga pabrika nila ng langis. Tapos hindi pa makalabas, hindi pa makadaan diyan sa Strait of Hormuz. Lahat diyan dumadaan. So papaanong wala tayong krisis dito tapos sila doon may krisis? Ano tayo? Neverland. Taga dito ba si Peter Pan? Dito ba Disneyland? Walang kaproblema rito sa bayang Pilipinas? Ang ina nito ni Claire Castro na to. Abnormal talaga. Ito'y kahit mismong sa bibig ni Pangulong Marcos nang galing ang salitang krisis. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is that Imagine, ganyang kagago si Claire Castro. Sinabi na nung amo niya. Tapos binabago niya pag siya nagsasalita. Putangin to, inutil talaga eh. Hindi mo nga alam kung ano trabaho mo, tapos panay ang ayaw mo magdebate kay Inday Sara, ibobo ka. Ayan galing na kay Bongbong sabi niya may oil crisis. Tapos sasabihin mo walang oil crisis, sasabihin mo merong price disruption. Putang ina nyo, sinong totoo sa inyong dalawa? Pares kayong tanga. Sino paniniwalaan namin? Ikaw? Na amuyong? O itong presidente na binoto ng 31 million? Daw. Sino paniniwalaan namin? Ito o ikaw? Na Bongbong, ganyan ka ba talaga kabobo? Para hindi mo makita na sobrang tanga nitong Yusek mo na si Claire Castro? Inutil. Ganyan ka inutil yan. Hindi niya alam na bobo si Claire. Paano? Magkaparehas sila ng utak. Parehas silang tanga. because of the war in the Middle East. Sabi ni Yusek Castro, crisis sa Middle East ang tinutukoy ng Pangulo rito at hindi oil crisis sa Pilipinas. Pero kahit pa iginigiit ng palasyo na walang krisis, bumubuo na rin sila ng Crisis Management Committee. Tangin na yan. Walang krisis pero bumubuo ng komite para labanan ng krisis. Tanginang gobyerno to, wala talagang silbi, no? Ganyan sila kabobo. Wala. Sabi ko nga sa inyo, wala talagang tayo pag-asa. Itong susunod na mga 2 taon, 2027, 2028, tangina, wala nang pag-asa. Walang 2 taon pa eh. Kasi sa Mayo, mapapalitan. Sa Mayo, 2 years, pagdating ng Mayo, mapapalitan na yung presidente ng Pilipinas. So 2 years. Sa 2 years, sa tingin niyo may magagawa pa? Ganito kabopol tong mga to, ganito ka-inutil at ganito kawalang utak itong mga ito. Nagbubuo sila ng isang bagay na lalaban sa krisis nang wala namang krisis. Di ba? Di ba nagulat ka rin? Panginang yan. Sabi ko wala na talagang pag-asa tong mga ito, mga bopol to. Tapos si Inday wala nagawa. Si Inday ang walang direksyon. Si Inday ang walang plano sa Pilipinas. Kayo-kayo na nga, magkakausap, tatatlo na lang kayo, di pa kayo nagkakaintindihan? Kapag po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano. Pag bumuo ka ng crisis committee, tututok saan? Di sa krisis, tanga. Anong tututok sa Tanginan to kung ano-anong pinagsasabi na bago mo yung ibig sabihin ng mga bagay-bagay, ganyan ka kabobo eh. Simple-simple, crisis committee. Crisis saan? Ano ba saan nyo ba binuo yung crisis committee na yan? Di ba binuo nyo yung crisis committee na yan dahil nga sa nangyayaring gera sa Middle East? Ibig sabihin, kung may gera dun sa Middle East, bumuo kayo, hindi dahil sa gera sa Middle East, kundi dahil dun sa, doon sa pakinabang natin dyan sa Middle East. Ano ba pakinabang natin dyan bukod sa trabaho ng mga OFW? Langis. Inutil. So para yun doon, either crisis management team para sa mga repatriation ng mga OFW natin or crisis management team para sa pagtaas ng presyo ng langis. Kakulangan sa langis. Gunggong.
Hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa O mga di gumawa ka ng crisis management team para hindi maputol ang ating pag-supply sa pangangailangan sa langis. O di putang ina ka, di crisis management team para sa langis yan. Ang langisan mo nga yung utak mo, Claire. Uminom ka ng singer, yung nilalagay sa ventilador, putang ina yan, ipaligo mo sa bumbunan mo, baka sakaling lumuwag yung mga tornilyo mo. Masyado na masikip yan. pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan.